A day in my life, hi, Miss Grace. Samahan niyo ako ngayong araw sa ating solo date. Ayan guys, mag-aayos muna ako. Actually, hindi na ako mag-aayos kasi nga ngayon naka-schedule ako sa skin station, so magpapa-facial tayo. Kaya wala akong ibang ilalagay kundi moisturizer lang. Tapos hindi na tayo magme-makeup ngayon kasi syempre matatanggal din yan. Ayan. Tapos mamaya mapapansin nyo, mamumula yan after ng facial kasi syempre tatanggalin yung mga pimples na yan. Mga active pimples. Medyo ano pa rin yung mga dark spot ko. Pang-apat ko na yata na session ngayon. Medyo nag-okay na naman yung face ko. Unlike dati, talagang pati dyan siya. Noo ko, sa may baba ko, meron talaga siyang pimples. Tapos, lip tint lang, yun lang. Lipstick, lip tint. Lipstick, kulay brown. Kasi brown yung suot ko. Charis. Ano mo ba? So, 2 p.m. pa guys, yung schedule ko sa skin station sa SM San Pedro. Pero ngayon, 12:30 pa lang. O, diba? Super aga natin. Mag ganyan ba ako? Gusto ko ano lang siya, malinis. Minsan yung buhok ko. Lalo na pag ganito na yung buhok ko, pag ano na, mababa na yung kulay niya. Yan lang. Like, parang ano, hindi ako makapag-ayos, hindi ako makapag-makeup. Kasi, magpapa-facial tayo. Ayan lang yung ayos natin for today. Sorry na, wala tayong masyadong ayos. Diba? Meron pa rin siya mga dark spot. Meron pa rin siya. Pero wala na yung mga nasa, nasa ilalim. Hi guys, alis na tayo. Okay, so ayan, come to a solo date with me. And ngayon, papunta tayo ng SM San Pedro. Ngayon guys, is magpapa-facial din tayo. And malaman kung anong gagawin natin. Dala ko nga yung laptop ko. Tingnan niyo yung bag ko. Ang laki. Pero kasya dyan yung laptop natin. Guys, malapit lang naman dito yung SM. Yung mga 5 minutes lang. Doon ako nasakay sa tuk-tuk ba tawag doon. And this is my outfit for today. And then this top. 3/4 top na color brown. Ayan guys, dito na ako sa SM. 1:20 p.m. pa nga lang, nakarating na agad ako dito sa SM. Kaya naman, dumaan muna ako dito sa bookstore. Mga 1:35 ay pumunta muna ako dito sa Dairy Queen para bumili ng ice cream habang hinihintay ko mag 2 p.m. Favorite ko talaga tong ice cream na to kahit ito lang vanilla talaga. Guys, this is my favorite ice cream. Itong Dairy Queen. Super sarap niya. Ang tagal ko pa maghihintay, 20 minutes pa. Diba sobrang aga? Mag-inquire muna ako sa dental. Tatanong ko magkano pa whitening ng ngipin. Tatanong lang muna natin guys. Nag-inquire ako dyan sa Dr. James Dental Clinic. And binigyan nila akong call. Nagtanong lang ako magkano pa whitening ng ngipin. And ang mahal pala guys ng pa whitening. Like, oh my gosh. 9,000 to 20,000 siya. Depende guys ang ngipin mo. Pero, marami yun.
Parang huwag na lang magpa-white ng ngipin. Yan na yung Manila. Charis. Yan na yung Manila. Basta nakakangiti pa tayo. Mahal pala yun, guys. Akala ko like parang mga 2,000, ganun lang siya. Akala ko like parang ano din siya, yung parang palinis din ng ngipin. Hindi pala. Makain muna ako nitong ice cream. Tapos, 20 minutes pa kasi ako mag-aantay dito sa spin station. Pero ito na lang siya, katabi na lang siya nitong waffles. Belgian waffles. And umorder ako ng isang waffle, guys. Cream cheese. Yung 20 minutes pa ako maghintay. Ito na yung spin station. Pakita ko sila. Ayan siya, guys. Spin station. Dapat lang nito. Yan yung waffle, guys. Cream cheese yung flavor niya. Sana yung sarap. Yun lang. Nilagyan lang siya ng cream cheese niya. Nagpalag ko ulit na in-order ko. Pero okay din naman. Na ako, guys. Pumasok na ako. Waiting na lang. Guys, dito na ako. And ready na tayo. Ano tayo, guys? At guys, ito yung pinakamasakit na part guys, yung talagang kukunin yung pimples mo dyan. Pero buti na lang ngayon ay hindi na masyadong madami yung pimples ko. Konti na lang, kaya konti na lang yung sakit. At ito yung pinakagusto kong part sa facial ko kasi guys, ang lamig nito. Pero ang totoo, antok na ako dyan. Guys, patapos na tayo. Inaantok na ako. 15 minutes pa to. So, kanina binabad. 15 minutes ulit. Antok na ako, guys. Pang ilan ka na ngayon? Anong? Guys, we're done. Treatment. So yun guys, magrarami naman ako. Magrarami ako ng so yan, dyan ako magrarami guys. Dyan. Atong tantanmen. As we naman baka kung meron kayong Grab app po, we have promo din sa Grab app na 20% off pag in-spend account app. Meron yun. Bangang ba to? Or California. ano to? Yung mga netipig po po yung may mga lawang. Yes, ma'am. Or Sundays po, kung gusto niyo pa po mag-add. Later na lang, baka hindi ko na kaya. Buksan. Repeat order ko lang, ma'am, isa po Mr. Tantan with Guys, andito na ako. Naka-order na ako. Gusto ko lang tao dito. Look that, ako lang. Walang ibang customers. Sana masarap yung food. Nasa menu. Sarap siya. Kasi ano siya. Mango. Medyo ang pula-pula. Pero etong dito, dry na yun dyan. Like parang ano na lang siya, mga dark spot. So wala na siyang nakuhang pimples dyan. Dito na lang sa kabit. Yan na yung ating tantan. And guys, let's see. I hope na. Guys, let's eat. Favorite ko na kaya ako. Ang laki niya. Let's eat. Thank you Lord for this food. Parang bobo yung noodles.
Order ako ng sushi. I think it's yum. Guys, sushi. Mm. Guys, first time ko kumain ng mag-isa na ganito kadami. May pa-promo din sila. 50% off sa BPI card. Pero, worth 3K ang bibilhin nyo. So guys, kita niyo ba? So yummy, diba? The food. Guys, I like the taste ng kakanin. Kaya lang ayoko ng noodles na. I mean, hindi ka naman sa ayaw. Like, parang iba lang yung gusto kong noodles. Guys, last one na lang. Sarap guys ng sushi. Sarap din guys ng drinks nila. So, let's go for the favorite takoyaki. Let me taste kung masarap yung takoyaki nila. First bite. Sarap. Sarap. Guys, yung ganito, akala ko dati, nakakita ko ng ganito, yung nagalaw yung medyo sa ibabaw. Akala ko, delikado siya. Nakakatakot. Pero normal pala yun. Sarap. Papunta ko yan guys. Ano to? 10 over 10. Siyempre, favorite natin takoyaki. Pero yung ramen nila, 8 over 10 sa akin. Medyo maalat. Or hindi ko lang like yung medyo maalat. Kasi yung sushi, syempre naman, 10 over 10 yan. Hindi tinipid pero mahal. 130 tatlong piraso. Like parang magkano. 43 isa, gano'n. So, ang sarap niya. Malaki naman siya, unlike doon sa ibang takoyaki. Super busog po guys. As in, super busog. Dami kong nakain. Like, girl, ano to? Gastos pala mag-content. Ayoko na pala ng ganitong content. Ang gastos, ang mahal. Guys, kahit nag-solidate ako, engaged ako ha. Hindi ko lang sinuot yung ring ngayon kasi hindi siya bagay sa ano ko. Aura ko ngayon kasi puro naka-gold na kulay yung accessories ko. Sarap. Sarap. Guys, hindi na ako. Ayan guys, hinimili na ako ng konting run sa bahay. Dito ako ngayon sa after 3. Makapilang ako. Pinasama ko magkakape kasi nantok na ako. Pero gusto ko naayos ko yung mga guest list. I-check pa ako may nagagdag pa ba. Secret pa yung mga guest list guys. Kasi pag nasa bahay ako, kapag kine-check ko itong mga checklist sa Reddit, kapag nag-iisip ako sa bahay about sa Reddit. Guys, like para ako na ano eh. Alam niyo, hindi ko alam nararamdaman ko na kinakabahan na. Ano yung halo-halo, basta pag nasa bahay. Kaya mas
Okay ako dito sa mga cafe. Ayan, nakakapag-isip ako ng gusto. Nalalagay ko yung iba. So, sa venue talaga, masyadong nag-ano pa. Kasi, ang dami ko iniisip, like, parang, kaya ko ba? Kaya na ba namin? Ganito ba yung guys? Ganito ba yun? Not sure. Guys, ayan. Super busog na ako. As in, ang sarap nito, Spanish latte, guys. Pina-check ko yung guest list namin sa kasal. Guys, kinakabahan ako. Wala pa kami exact date kasi hindi ko talaga like parang pag nag-set na kami ng date, pag nag-set na ako ng date, like girl, dire-diretso na to. Kaya parang hindi ko pa siya maano, as in. Like girl, minsan kapag nasa bahay ako, kapag tinitignan ko to, iniisip ko talaga, like ready na ba talaga kami? Kaya na ba talaga namin to? Girl, super hirap pala nito. Pero sana kayanin ko too. Ayan. Wait. Tapos meron ako ditong pamimilian ng mga venue. Kasi mamahal, girl. Hindi ko alam kung saan kami. Like, oh my gosh. Ang mahal niya. Like, kung isipin mo, kaya namin. Pero as of now, nakaka-overwhelm, nakakakaba, halo-halong emotion yung pagpaplano namin sa aming wedding. Minsan, napapatanong na lang ako sa sarili ko kung kaya na ba namin. Pero alam ko, kakayanin namin to dahil kasama namin ng Lord. At kung ano man yung will niya, iyon yung mangyayari at iyon yung tatanggapin namin ng buong puso. At patuloy lang kami magtitiwala ano man yung plano niya sa amin.